Nagpower na nga ba o nagsisimula na nga ba ang people's power sa ating bansang Pilipinas? Hello nice people! Welcome to our channel, Mami Iza and Iza Vlog. For today's video guys, yan po ang ating tatalakayin. Noong nakaraang Biyernes, Setyembre 12, tinatawag ito na Black Friday. Nagsisimula na, lumalabas na karamihan sa mga Pilipino o taong bayan sa kalsada, nagrarally, sumisigaw, Romualdez out, BBM resign. Bakit nga ba humantong sa ganito? 13 rallies reported in Metro Manila during Black Friday. Karamihan dito mga kabataan o estudyante umalis sa klase, walk out sa kanilang klase para makisama sa Black Friday protest. Isa sa mga kadahilanan ay ang matinding korupsyon sa Marcos administration. Isa na dito ang flood control project. Karamihan sa mga proyekto ay ghost project at substandard materials. Kaya bumaha ang buong Pilipinas at kasalukuyan sa Kamaynilaan patuloy pa rin ang pagbaha. Ika nga, habang lubog sa baha ang mga Pilipino at nagtitiis ng minimum wage, ang mga kurakot na mga politiko nagpapakasarap sa pera ng kabanang bayan. Kasalukuyan itong iniimbestigahan sa Senado sa pamumuna ng Senate President na si Chis Escudero at ang Blue Ribbon Committee na si Senator Marcolita. Nakitaan ito ng magandang investigasyon, may natukoy sa unang hearing, may umamin na meron talagang flood control ghost project. Sa pangalawa naman, may nakitaang nagsisinungaling at tinutukoy nila na karamihan daw sa mga tumatanggap ng kickback ay ang mga senador. Kaya naman, si Engineer Hernandez ay na-condemn sa Senado. Pero ang ikatlong pandinig ay ang pinakamakabuluhan. Ika nga maraming natuwa dahil maraming pasabog, lalong-lalo na ang mag-asawang kontraktor na Diskaya. Kumanta na 17 mga congressman ang dawit at hindi lang yun, mga engineer at nasa DPWH sa tumatanggap ng kickback. Ika nga, the name that cannot be mentioned na sinasabi po ni Senate President Escudero na mention sa araw na ito. Binanggit niya ang pangalan ng HOR o Speaker Romualdez at si Congressman Saldico na tumatanggap ng kickback 25% bawat proyekto. Mas malaki kung ito'y galing sa budget insertion. Aside sa mag-asawang Diskaya, na imbitahan din ang isang congressman, si Congressman Toby Tiangco. Binulgar niya ang laman ng USB at ang nakita doon, pangalan ni Congressman Saldico. Sino ba yan si Saldico? Bakit hinahanap-hanap yan ng taong bayan? Sino ba yan si Congressman Saldico? Si Congressman Saldico naging head sa committee or Mr. Chair sa small committee noong 19 Congress. Isa sa mga humawak ng pera ng kabanang bayan. Isa din ang kanyang Sandwest Corporation sa 15 kontraktor na binigay ng Pangulong Marcos ka Senado, no? Kay Senator Marcolita. So, ika nga nakakuha ito ng 79 ka-project, no? At karamihan dito ay substandard o ghost project. Siguro naman, walang hindi makakakilala sa HOR o Speaker Romualdez. Ika nga, akala ng taong bayan, yun ang presidente ng Pilipinas. Ika nga, binuto ko si BBM, pero bakit si Speaker Romualdez ang umupo bilang Pangulo? Ayan, guys. So, ito yung mga iniimbestigahan sana na ini-expect ng sambayan ng Pilipino. Kaso lang sa kasamaang palad, biglang lihis ang investigasyon. Ika nga, nagbago ang lideratura sa Senado. Nagkaroon ng demolition job. Tinanggal ang Senate President. Dahil tinanggal ang Senate President, natanggal din ang Blue Ribbon Committee na si Senator Marcolita. According to Senator Marcolita, naging collateral damage lang daw si Chis Escudero, si Senator Escudero. Ang habol talaga ay siya. Para mawala siya, kailangan tanggalin ang puno. Paano kasi ginalingan na parang naging PECC? Ito pa naman yung isang ahensya na tinanggal ni Pangulong Marcos sa unang araw ng kanyang pag-upo. Ano ba ang PECC? Ang Presidential Anti-Corruption Committee. Kayo nang humusga. Ito yung isang ahensya na tinatag ni Pangulong Duterte sa panahon niya na para may tagabantay ng pera ng kabanang bayan, pero tinanggal ito sa administrasyon ni Marcos.
Pinalitan ni Tito Soto ang Senate President na si Senator Escudero at ang pumalit naman sa Blue Ribbon Committee kay Senator Marcolita walang iba si Ping Lacson or Senator Lacson. Pero maraming nadismaya kasi bakit parang nalilihis daw ang investigasyon. Ika nga tinatawag ngayon si Senator Tito Tuta ni Romualdez. Kumbaga sumusunod sa kagustuhan ni Romualdez. Nagkakaroon ito ng issue dahil sa isang na-contempt na walang iba si Hernandez. Bigla tuloy naging popular itong si Hernandez, pinag-aagawan sa Kamara at sa Senado. Ayan po guys. So kaya lalong nagalit ang taong bayan hanggang ngayon patuloy sa pagrarally. Sumisigaw, Romualdez out, BBM resign. Kaya naman sa darating na Setyembre 21, paggunita sa martial law ay ito yung malawakang rally. Ika nga isang galaw, isang bansa laban sa corruption. Ay nako, nakakalungkot isipin parang wala pa rin tayong natutunan. Kung naalala natin 40 years ago, isang Marcos senior, kaya nga ito yung dahilan na gunitain natin ang martial law. Another Marcos again na sumisigaw ang sambayan ng Pilipinong Marcos resign. So ang pinakamahalaga dito guys, may managot sa matinding corruption. Totoo nga bang history repeating itself? Nako, mangyayari ba ang mangyayari uli sa panahon ng tatay ni President Marcos na kuyugin ng sambayang Pilipino? Mangyayari kaya yan sa kanya? Nako, yan po ang ating aabangan dahil nakikita na natin na galit na ngayon ang sambayan ng Pilipino. Ika nga, gising na bayan, ikaw ang susi ng pagbabago. Huwag nating kalimutang mahalin natin ang bansang Pilipinas because we are not a Filipino for nothing. Sa hindi pa nakapag-subscribe ng aming channel, please naman, paki-subscribe at paki-click na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga vlog ko. Marami pong salamat. God bless Pilipinas. Bye!